derivatives of hyperbolic functions. So dito, yung formulas niya ay kahawig lang sa trigonometric functions. Pero ang pinagkaiba lang dito, yung hyperbolic cosine naging positive siya, no? 'Di ba yung sa trigonometric functions, yung derivative ng cosine ay negative sign. So dito ay positive. Ganun din dito sa hyperbolic secant. So, dati ito ay positive, no? Ngayon ay negative. So, mapapansin nyo, lahat ng reciprocal nitong hyperbolic sine, hyperbolic cosine, tsaka hyperbolic tangent, ang derivative nila ay negative, no? Tapos, kahawig lang yung formulas ng derivative ng trigonometric functions. So, dito sa derivatives ng hyperbolic functions, dapat familiar kayo dito, no? Kung paano nyo i-evaluate itong mga functions nito. Okay, so magbigay tayo ng mga examples. Example number 1, hanapin natin yung derivative ng hyperbolic cosine x over 2 squared. So, ang gagamitin natin ay chain rule. So, sa chain rule, ang formula ay n times u raised to n minus 1 du. Okay? So, yung u natin dyan, yung nasa loob na hyperbolic cosine x over 2. Ang derivative nitong hyperbolic cosine, di ba yan ay sine, hyperbolic sine u du, di ba? So, ang u natin dito ay x over 2. Ang derivative ng x over 2 ay 1/2. So, ito, i-substitute natin dito sa formula para makuha natin yung du nito. So, ang du nito ay hyperbolic sine of, so, ang u natin ay x over 2 times du, which is 1/2, diba? So, ang du natin ay 1/2 hyperbolic sine of x over 2. So, ito, itong du, i-substitute natin dito sa chain rule. So, ang n natin dito ay 2. So, ilalagay natin 2 times u, which is hyperbolic cosine of x over 2. Tapos, yung exponent natin, mababawasan ng isa. So, magiging 1 na lang yon. Tapos, ito times natin sila saan? Sa du, which is 1/2 times hyperbolic sine of x over 2. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong 2, pwedeng makancel yan. Ang matitira ay hyperbolic cosine of x over 2 times hyperbolic sine of x over 2. Okay? So, ito yung final answer natin sa number 1. Okay, example number 2, hanapin natin yung derivative ng hyperbolic cosecant 1 minus 3x. So, ano yung formula ng hyperbolic cosecant? Ang formula niyan ay negative hyperbolic cosecant u times hyperbolic cotangent u du. Okay? So, ang u natin dyan, itong 1 minus 3x. Tapos, ang du ng 1 minus 3x ay negative 3. So, substitute natin ito dito sa formula natin. Negative hyperbolic cosecant u, which is 1 minus 3x, times hyperbolic cotangent 1 minus 3x times yung du natin, which is negative 3. So, mapapansin nyo, ito ay negative. Times natin sa constant na negative 3. Magiging positive yan. So, itong 3, lagay natin sa unahan. Since coefficient siya. Tapos, kopyahin na lang natin ito. Hyperbolic cosecant 1 minus 3x times hyperbolic cotangent 1 minus 3x. So, ito yung final answer natin sa number 2. Okay, example number 3. Hanapin natin yung derivative ng hyperbolic tangent e raised to x. So, ano nga yung formula nito ng hyperbolic tangent? Ang formula niyan ay hyperbolic secant u squared times du.
So, ang u natin dyan ay e raised to x. Ang derivative ng e raised to x ay e raised to x pa rin. So, substitute natin ito dito sa formula natin. Ang formula natin ay hyperbolic secant squared. So, ang u natin ay e raised to x times du, which is e raised to x. So, lagay natin sa unahan. So, e raised to x times hyperbolic secant of e raised to x squared. So, ito yung final answer natin, no? Number 4, hanapin natin yung derivative ng hyperbolic secant of 10x to the 4th power. So, chain rule ang gagamitin natin dyan. Sa chain rule, so n times u raised to n minus 1 times du. So, ang n natin dito ay 4. Tapos, ang u natin ay hyperbolic secant of 10x. So, ano yung formula para makuha natin yung hyperbolic derivative nito? So, ang formula niya ay hyperbolic secant of u times hyperbolic tangent of u times du. Okay? May nakalimutan ba tayo? So, meron yung sign. Kasi, hindi na siya trigonometric function, no? So, dapat ito ay negative na. Since hyperbolic function na yan. So, ang u natin dyan ay 10x. Ang derivative ng 10x ay 10. So, substitute natin ito dito para makuha natin yung derivative nito. So, magiging negative hyperbolic secant of u, which is 10x, times hyperbolic tangent of 10x, times du, which is 10. Okay? So, itong 10, pwede natin lagay sa unahan. Magiging negative 10 hyperbolic secant of 10x times hyperbolic tangent of 10x. So, ito, substitute na natin ito dito sa chain rule natin na formula. So, yung n natin ay 4. So, ang u natin ay hyperbolic secant of 10x. Tapos, itong exponent natin, mababawasan ng isa, kaya magiging cube yan. Tapos, times natin sa du, which is negative 10 times hyperbolic secant of 10x times hyperbolic tangent of 10x. Okay? So, ano yung magiging final answer natin? Papansin nyo, itong negative 10, pwede natin times sa 4. Magiging negative 40. Tapos, itong hyperbolic secant 10x, may katulad siya, no? Ito. So, pwede nating pagsamahin. So, yung exponent, add natin. So, magiging hyperbolic secant to the 4th power times itong natira, no? Hyperbolic tangent of 10x. So, ito yung final answer natin. Okay, example number 5, hanapin naman natin yung derivative ng x cubed times hyperbolic sine of ln x. So, sa unang tingin, akalain nyo na ang gagamitin nyo dyan ay product rule kasi yung unang function nyo, itong x cube, tapos yung pangalawang function, yung hyperbolic sine. So, baka isipin nyo, u dv plus b du. Pero medyo tricky ito guys, no? Kapag napansin nyo, yung hyperbolic function nyo, ang nasa loob niya ay natural logarithm, hindi nyo gagamitin yung derivative ng mismong function na ito. So, halimbawa, yung derivative nito ay, hyperbolic cosine u du, di ba? Mapapansin nyo, hindi yan ang gagamitin natin. Sa case na yan, ang gagamitin natin, itong formula na ito. Sa hyperbolic sine of x is equal to e raised to x minus e raised to negative x over 2. Okay? So, paano natin gagawin yan? So, kopyahin muna natin yung condition na ito. E raised to x minus e raised to negative x over 2. Formula na yan. Sa condition na ito, yung hyperbolic sine mo,
yung x natin ay ln x. So, ibig sabihin, equal siya saan? Sa e raised to ln x minus e raised to negative ln x over 2. Okay, guys? So, mapapansin nyo, itong e raised to ln x, di ba property yan ng logarithm? E raised to ln x. Saan equal yan? Sa x. Di ba? So, ang matitira na lang dito ay x. Tapos, itong exponent ng ito, di ba? Minus yan, minus. So, e raised to, itong negative ln x, di ba pwede mong gawin yan na ln x raised to negative 1, di ba? So, over 2. Okay? So, anong mangyayari dito? So, ang matitira dito, x minus, ito, mawawala na to, magiging x raised to negative 1 over 2. Okay? So, itong x raised to negative 1, pwede mong i-reciprocal yan, magiging x minus 1 over x over 2. Tapos, kung i-add natin ito dito sa x, magiging x squared minus 1 over x. So, since meron tayong denominator na 2, lalagay na lang natin yan. So, itong x squared minus 1 over 2x, saan equal siya? Dito, sa hyperbolic sign of ln x. Pero, nakamultiply siya saan? Sa x cube. So, kokopyahin muna natin ito. Unahin muna natin yung x cube, no? Okay, so x cube times x squared minus 1 over 2x. Okay? Mapapansin nyo naman dito, maka-cancel yung x sa denominator, mababawasan. So, magiging x squared. So, pwede na nating i-distribute ito, yung x squared dito. So, magiging x raised to 4 minus x raised to 2 over 2. So, ito, yung x raised to 4 minus x squared over 2, equivalent siya dito. No? Okay? Doon na tayo magsisimulang mag-derivative, no? So, para ma-derivative natin ito, ilabas muna natin yung coefficient na 1/2. So, 1/2 times derivative ng x raised to 4 minus x squared. So, madali lang to, no? 1/2 times yung derivative ng x raised to 4 ay ano? 4x cubed, di ba? Minus derivative ng x squared ay 2x. Mapapansin nyo, ang common factor nitong 4 tsaka 2 ay 2. So, pag nilabas nyo yun, mapupunta yan dito, di ba? So, magiging 2 na lang ito. Ito magiging 1. Maka-cancel ito. Okay? So, anong magiging final answer natin? Ang magiging final answer natin ay 2x cubed minus x, no? So, ito yung final answer natin. Okay, example number 6. So, hanapin natin yung derivative nito ng ln hyperbolic cotangent of 7x. Okay? So, ang derivative ng ln u, du over u, di ba? So, sa case na ito, ang u natin ay hyperbolic cotangent of 7x, di ba? So, ano yung derivative ng hyperbolic cotangent? So, yan ay negative hyperbolic cosecant squared u du. So, ang u natin dito ay 7x. Tapos, ang derivative ng 7x ay 7. So, substitute natin ito para makuha natin yung derivative nito. So, du is equal to negative hyperbolic cosecant of 7x. So, naka-square sila, ha? Times du, which is 7. So, itong 7, lagay natin dito sa unahan, no? So, magiging negative 7 hyperbolic cosecant squared 7x. So, tsaka natin i-substitute ito dito sa derivative ng ln u. So, du, so negative 7 hyperbolic cosecant squared 7x times
over u. So ang u natin ay hyperbolic cotangent 7x. Okay, pwedeng ito na yung final answer, pero meron tong identity eh. So kung mapapansin nyo, kung sa choices, halimbawa multiple choice ng exam, wala dun sa exam yung yung sagot. So pwedeng ganito ang magiging sagot nyo dyan eh. Etong hyperbolic cosecant, pwede nyong paghiwalayan yan, di ba? So magiging hyperbolic cosecant 7x. Tapos yung isa, ito, hyperbolic cosecant 7x. Tapos, nakadivide yung isa sa kanila sa hyperbolic cotangent x, no? So, halimbawa ito. Okay. Ano yung identity nito? So, ang identity niyan ay secant, hyperbolic secant. Negative 7 times hyperbolic cosecant 7x, no? Okay? So, pwedeng ito rin yung final answer, no? Pwedeng ito. Actually, sa identities, maraming pwedeng maging answer. Dapat kabisado nyo yung identities. Okay?